So, update lang natin. Dahil natapos ko na yung aking paggawaan ng chocolate. Siguro it's time na for update naman ng ating DIY winnowing machine. So, ang plano ko ngayon, gawing mas efficient. So, originally, kinuha ko pa rin yung design niya dito sa aking luma. Tapos, bumili tayo ng polycarbonate. So, ang size nito ay 2x2, 2 feet by 2 feet. Tapos, ito yung, ngayon, naka-dry fit siya na para makita ko yung itsura niya na actual. Gumamit muna ako ng tape. Tapos, so ito yung pagkakaseparate ko. At dito mapupunta yung husk. Tapos, dito yung mechanism sa loob nito. Yung aking blower, tsaka yung pag-separate. Tapos, dito sa ibabaw, yung input natin, yung feed ng mga beans. So, ito yung aking mga nakakat na to, itong aking mga pang divider na to sa loob. So, ito yung magiging parang ganito. Yan yung mga natin, pang separate natin. So far, nakakagamit na ako ng 4 na 2x2 na polycarbonate. So, sa Shopee ko lang nabili yan. 2mm yung kapal ng ating ginamit. Meron kasi akong mga so yung idea na to para mag-upgrade na ako ng aking winnowing ay meron kasi mga estudyante na nag-contact sa akin. Tapos nagustuhan nila yung design ng aking DIY winnowing. Sabi nila i-enhance daw nila gamit yung kanilang bagong technology na pang design. So hindi ko alam kung AutoCAD ba gamit nila. Pero sinend nila sa akin yung design. So ito yon. Tapos naisip ko i-execute ko din yung project na naiisip nila. So, gusto ko na siyang gawin noon pa, kaya lang wala pa akong time and budget. So ngayon, meron na tayong kahit pa paano yung kinikita ron sa ating mobile coffee shop. Nakapagtabi tayo kasi nga gusto ko na mag-invest mas sa ating bagong winnowing. So, ito yung natin, yung naging final cuts natin. So, ito na yung magiging dadaanan ng ating winnowing. So, ayan, makikita nyo, naglagay ako ng number. Diba? Kasi yan yung identification ko dun sa mga kinat ko. So, para hindi magkapalit-palit kasi kailangan precise yung natin yung size. Tsaka para hindi rin ako magkamali ng lagay. Para hindi rin sayang yung putol natin kasi medyo mahal ang polycarbonate. Kaya nilagyan natin ng identification. Ngayon, nag-iisip pa ako kung gagamitan ko ng glue or gagamitan ko ng yung dati ko rin ginamit, yung angle. Yung ating ganito. Stainless angle bar para kabit-kabit ko siya dun sa loob. So yan yung iniisip ko ngayon kung kasi magbibigay siya ng tibay, tapos pagka lilinisin ko madaling mag-disassemble, hindi katulad nung naiisip ko na glue or yung mighty band
once na nakabit ko na siya, mahirapan na akong kalas-kalasin pag lilinisin ko, pag i-maintain ko. So, yun na. Magtatry ako ng isa muna, yung pinaka-main natin. Kailangan itong box natin, yung pinaka-buong box natin. Makabitan ko nung angle na yan. Ayan. Inisip ko kung labas ba o loob. Ayan, kung sa labas ba or sa loob. Lahat ng kanto na yan lalagyan natin. Depende kung ano yung magiging mas madaling kung saan natin mas madali siyang i-disassemble tsaka i-assemble. Tapos dito bubutasan natin yan para dito natin idadaan yung blower. So dito sa bago kong design, hindi na dito mahuhulog yung hindi na dito yung window para makuha yung harvest yung ating nawino. Plano ko dito sa gilid na. Tapos kung makita mo dito may cut na yan. So dito hindi sagad yung ating baka may mali tayo. Dapat pala dito nag-start yung ating sukat. Si number 2.0. So, dapat pala meron ako ditong open. Kung makikita mo, may note ako dyan na open. Hindi ko na nabasa kanina. Kasi, ang plano ko dyan mag-i-slide o dyan papatak na yung ating mga beans na nawino. Tapos, dito sa ilalim na to, may gagawin ako dyan parang drawer. Drawer na maliit na yun para dun i-harvest yung ating wino. So dito may nakabara dyan, may harang yan para dito naman sa side na to yung husk. So naka-ano lang yan, imagine nyo ay yung magiging loob niya. So nilayout ko lang dun sa labas ng ating box para mas madali. Kasi mas mahirap mag-design pag nasa loob, diba? Ayan, sample. Ito yung line na yan. Yan. Pero temporary lang yan kasi alisin natin yan kasi yung cut na yan ay si 1.0. Ito yun. Tapos ito yung kadugtong niya na 1.2. So ayan yung ganyan yung magiging style niya sa loob. Tapos may gap. Yung gap na yan, dyan e-exit yung hangin na may kasamang husk na babagsak naman dito. So imagine mo, yon yung design na yon, yung gap na yon, ito yon. Si 1.2, ito yon. Diba? Dito yan sa loob, 1.2. Pag ganyan sa loob yan, si 1.2. At si 1.0 naman, yung nakatayo na isa. So yan yung 1.0. Na-imagine mo na. Siya yung nandun sa loob, 1.0. Kadugtong niya si 1.2. Tapos ito open. Tapos kung mapapansin nyo dito, may 3 layer ako rito na acrylic din. So si 3.0 ay hindi dito yan. Dito pala yan. So hindi pa ako nakapag-cut dito. Si 4.0 pa lang yung nakat ko kasi siya pa lang yung may saktong sukat dito eh. So yan, kung makita mo dito yung 4.0 na yan. Tapos may gap. Kasi gusto kong mag-bounce lahat ng yung hindi pa nawiwinaw na beans. Tumama muna dito, mag-bounce, and then bounce ulit dito. Yan, bounce ulit dito, tapos bounce ulit dito bago siya umentry dito sa ating blower. Para talagang loose yung ating husk tsaka beans, loose bago siya pumasok para ma-maximize natin yung blow nung blower natin. Ma-separate siya ng mas maayos kasi minsan yung sa experience ko sa luma, minsan sobrang bulk nung pasok hindi kinakain ng blower. So yun yung naisip kong pang pang kontra, bounce bago mag entry, di ba? Ayos. So kung makita mo yung design nung ayun yung pinaka parang design ko sa loob.
Dati ang gamit lang natin ay ito. So, yun naman ay kaya niya namang i-supply yung kailangan kong lakas. So, yung ngayon, may mas malaki tayong gagamitin. Ito. So, ito ay duct pan. So, na-testing ko na to. Sobrang lakas na ito. So, maganda rito kahit malakas naman siya ay pwede nating kontrolin yung lakas ng blow niya. Meron akong naiisip na ilalagay dito na parang magsaslide na takip para makokontrol ko yung intake ng hangin niya. Kasi sobrang lakas niyan. Testing natin. Sobrang lakas ng blow niya. Tapos kumpara dun sa testing naman natin itong isa, nilagyan ko na ng switch to eh. Diba? Hindi ganun kalakas kumpara kanina. Natin yung blow ng hairnet. Diba? Hindi halos umaangat. Yung isa parang kaya niyang iangat yung buong katawan. Pero ito, enough na yan para magamit ko dun sa isa nating winnowing, sa una nating winnowing. So dahil mas malaki na itong ginagawin natin, kailangan mas powerful yung natin, yung blower natin. Pero sa consumption, tingnan natin yung blower natin ay ito yung definition, yung specs ng ating blower na bago. 35 watts yung lakas niya. Tapos 2,600 RPM. Ito kasi, ito meron dito. So, 2,800 RPM. Pero 25 watts lang siya, no? Makita nyo, mabilis nga yung ikot niya, kaya lang baba ng wattage niya. So, ito. Tapos, ang feeling ko kaya hindi kasi ito parang tunnel design eh. Kaya mahina yung, hindi concentrated yung blow niya. Hindi katulad nito. Gawa nito. Nag-enhance pa yung nako-compress pa yung hangin niya sa design ng tunnel na yan, kaya mas malakas. At saka obviously naman yung wattage, tingnan mo naman, diba? Puro China So pareha silang 220 volts, pero yung wattage niya ay mas malakas. Okay lang yun, mas lalakas yung konsumo niya, pero mas tingin ko mas dadami naman yung mas magiging mabilis yung pag-wiwino ko compare dito. Yung mga angle nito ginamitan natin na quick scare. Ito, mga ganyan. Para siguradong alam natin na yan score na score, diba? So if ever mag-success tong aking project na to, syempre, magta-try tayo magbenta ng ating winnowing sa affordable kasi napakamahal talaga ng winnowing. So, yung mga naghahanap ng winnowing para sa ating mga small scale cacao farmer, once natapos to at naging successful yung aking prototype, mag-share ako kung paano umorder. Okay? Yun lang. Follow nyo yung aking page para sa part 2. Okay. Thank you.